Tanggapin mo na siya, anak. Sa gagawin mong yun, maging mga apo ko magiging masaya. Dahil mapupunan ang kanilang kasabikan sa pagmamahal ng isang ama. At pagkatapos itay? Makalipas ang ilang taon, mamamatay din siyang tulad ng dalawa kong pinakasalan. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga taong sa labis na takot ay sinisikil ang kanilang kaligayahan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Clarissa sa ating dunang sa kanyang panahon. What can you say, best friend? Maganda ba itong susuotin ko sa reunion natin? Ikaw talaga, Ophelia. Sobrang excited, ha? Of course! This is our first reunion after 29 years, ha? O bakit ikaw? Hindi ka excited? Masaya ako, pero di naman tulad mo. Para kang atat. Sobra ka naman. Pero, para biro, talagang sabik na ako makita yung mga dati nating classmate noong high school. Kaya naman talagang pinaghahandaan ko. Di ba sabi ng mga officers natin, sa restaurant mo gagawin ang reunion? Oo. May function room kasi doon. Alam na ba nila ihahain mo? Alam na nila. Maliban na lang sa presidente, si Marcelo. Tsak namang hindi aangal yun eh. Dahil hindi naman pihikan si Mark kahit noon pa. Malay mo naman kung nagbago na siya. Ay, basta. Hindi magre-reklamo yun. Lalo na kung galing sa'yo. No wonder kung bakit masenso ka sa business na ito, Clarissa. Masarap ka magluto. Bola. Hindi talagang masarap ang mga pagkain dito sa restaurant mo. Kaya pala dito napili ng mga classmate natin na gawin ang first reunion natin. Oo na, sige na. Nagpapasalamat na ako sa'yo. Alam mo, matagal tayong hindi nagkita pero parang hindi ka naman tumanda. Oh? Maganda ka pa rin. Talaga? Sabi ni Ophelia, nang kumustahin kita sa kanya bago pa itong reunion natin, biyuda ka na raw. Oo. 2 beses na ako nabiyuda. Sorry to hear that. It's okay lang. Matagal na naman yun. At saka tanggap ko na. Malaki na nga yung 2 kong anak. Bunso na lang ang pinag-aaral ko. Ako naman, hanggang ngayon, binata pa rin. Ha? Talaga? You mean, puro trabaho lang yung inatupag mo sa loob ng 29 years? Maaaring hindi ka maniwala, pero yun ang totoo. Kaya nga mula sa pagiging mahirap noon, nagawa kong iangat ang buhay namin ni Inay at ng 2 kapatid ko. Galing mo. Clarissa, Yes? pwede kayang makapasal ako sa inyo? Ha? Bakit? Para makapagkwentuhan ulit tayo. Good morning, Mommy. Good morning, Grace. Good morning, Mom. Good morning, Daryl. Oh, Grace, papasok ka na ba sa office? Si Mommy. Umattend lang ng reunion last night. Naging absent Minded. Bakit kaya? Baka naman dahil doon sa gwapong guy na naghatid kay Mommy last night. Oo nga, no. Tumigil nga kayong 2 dyan. Hindi ba sinabi ko na sa inyo kagabi? Kaklase ko rin si Mar. Ibig niyong sabihin, wala kayong something ng guy na yun? Okay, sige, aminin ko. Nanligaw siya sa akin nung high school. Pero dahil nga sa mga bata pa kami, hindi ko siya sinagot. Hanggang doon na lang yun. Hindi na ako mag-aasawa pa, mga anak.
ng boss ko, ikaw ang mag-cater sa party ng office namin. Mhm. Ang tanong lang, magagawa mo pa ba? O bakit naman hindi, Ophelia? Trabaho yan na lumalapit sa akin. Kasi naman, ang dami nagpapakater na sa'yo. Kaya naisip ko, baka hindi mo na maisingit. Ay, kaya namin yon. Masaya nga kung maraming trabaho. Sa tali nga, napapansin ko, kanina pa may nagtetext sa'yo. Hindi mo man lang tingnan. Alam ko na kasi kung sino. Si Marcelo. O di basahin mo, para masagot mo naman yung tao. Gusto niyang pumunta sa bahay. Ay, ayoko. Alam ko naman na gusto niyang maligaw. Wow, ha? Haba naman ang hair ng best friend ko. Ma-imagine, hanggang ngayon, mahal ka pa rin ni Mar. Naku, Clarissa, huwag mo nang pakulan si Mar. Naku, swerte mo na sa kanya. Ophelia, hindi pwede. Ayoko. Bakit? Anong dahilan? Binata naman yung tao. Asensado na rin. Wala sa kanyang problema. Nasa akin. Grace, Daryl, narito na ako. Ay, si Mommy dumating na. Mami, in-entertain na po namin ang bisita nyo. Ang tagal nyo kasi. Ha? Good afternoon, Clarissa. Marcelo? Oh, halika na, Daryl. Iwan na natin sila. Nice talking to you po, Mang Mar. Ganon din sa inyong magkapatid. Bakit hindi mo sinabi sa akin pupunta ka dito ngayon? Kung sinabi ko, tiyak na hindi ka papayag. Clarissa, mababait naman ang mga anak mo. Bakit ayaw mo akong papuntahin dito? Gusto mong malaman? Okay, ikaw tatanungin ko. Bakit mo gustong magpunta rito? Pwede naman tayong mag-communicate through text. Kasi gusto ko sanang ituloy ang panliligaw ko sa'yo nung high school pa tayo. Sabi ko na nga ba, yun ang gusto mong gawin. Hindi na tayo mga bata ngayon. Palagay ko naman, wala nang dahilan pa para tanggihan mo ako. Meron. Meron, Marcelo. Clarissa, Ayoko nang mag-asawa pa. Buti naman po at naisipan niyo kaming dalawin dito, Lolo. Oo nga, Lolo. Miss na namin kayo. Uy, lalong miss ko na kayo, mga apo. Eh, kayo naman kasi, hindi na kayo dumalaw pa sa probinsya para man lang magbakasyon eh. Sina Ate Grace at Mami po kasi, Lolo eh. Sorry po, Lolo. Naging busy po kasi ako sa trabaho ko. Ganon din si Mommy sa business niya. Tama pala ang naisip ko na ako na lang ang dumalaw sa inyo. Uy, kumusta naman kayo? Ang mami niyo? Okay naman po kami, Lolo. Si Mami, Lolo, Oh, may bago manliligaw. bago manliligaw. Opo, classmate po niya nung high school. At mukha naman po mabait. Bakit? Nakilala niyo na ba? Opo, nagpunta na siya dito. Kaya lang, binastad na siya ni Mami eh. Ano bang pangalan ng lalaki? Marcelo po. Marcelo Martinez. Ah, si Mar. Masugid talagang manliligaw yun ng mami niyo nung araw. Madalas din siyang dumalaw nun sa bahay. Ay, ganun po ba? Binata pa rin siya hanggang ngayon, Lolo. Asensado na nga po siya eh. Pero ayaw pa rin ni Mami. Gusto pa naman po sana namin magkaroon ng stepfather. Oo. Tiyak, may magandang dahilan ng mami niyo. Kaya niya tinanggihan ng lalaking yun, mga po. Lolo, isa lang ang dahilan ni Mommy. Anong dahilan? Ayaw niyang mag-asawa. Ayaw daw po niyang mabiyuda uli. Anak, Clarissa, kanina mo pa tinitingnan ng mga larawang yan. Tay, mga picture po namin nung high school. Kasama si Marcelo. Opo. Anak, bakit mo pinahihirapan ang sarili mo? Ganong maaari ka namang
muling lumigaya. Itay, Nakita ko at nakausap na muli si Marcelo nung minsan nagpunta siya rito pero hindi mo hinarap. At tingin ko naman talagang mahal ka niya. Palagay ko rin may damdamin ka rin sa kanya. Anak, tanggapin mo na siya. Sa gagawin mong yun, maging mga apo ko magiging masaya dahil mapupunan ang kanilang kasabikan sa pagmamahal ng isang ama. at pagkatapos ano? Makalipas ang ilang taon, mamamatay din siya tulad ng dalawa kong pinakasalan. Itay, ayoko nang maranasang mabiyudang muli. Napakasakit. Ang Diyos lamang ang may hawak ng ating buhay. Kaya hindi mo dapat isipin na mamamatay din si Mar tulad ng una mong mga napangasawa. Ang nunal ko po sa tuluan ng luha. Itong may kasalanan. Mali. Mali, anak. Huwag mo sanang ibatay ang iyong buhay sa ganyang paniniwala. Sa Diyos ka manalig. At ang iyong mga alalahanin ay sa Kanya mo ilapit. At makikita mo, diringgin niya ang panawagan mo. Salamat naman, Clarissa. Hinarap mo ako ngayon. Wala ka kasing sawa sa pagpunta dito, Mar. It's because I love you. Sana naman bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa'yo ang katapatan ng hangarin ko. Paano kung mamatay ka rin? Tulad ng mga nauna kong napangasawa. Kung yun ang kapalaran ko, handa akong tanggapin. At magpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Marcelo, Dahil binigyan niya ako ng pagkakataong makapiling ang babaeng pinakamamahal ko. oh, Mar. Clarissa, life is too short. So please, huwag mong mahayaang patakbuhin ng takot ang buhay mo. Nako, siya ang magugustuhan ni Marto regalo mo sa Ay, kanya. naku, yun naman talaga ang gusto kong mangyari, Ophelia. Ang bilis ng panahon, no? Oo nga. Parang kailan lang. Ikinasal kayo ni Marcelo, 6 years na pala yun lumipas. Oo. Eh, kailan ba uwi niya galing sa Japan? Ay, ngayon. Hindi na nga siya nagpasundo sa airport. Didiretso na lang daw siya rito. Oh, sandali, Ophelia, ha? Tumatawag si Grace. Oh, Grace, napatawag ka. Mami, huwag kayong mabibigla. Napanood ko sa balita. Bumagsak daw ang eroplano sinasakyan ni Tito Man. Ha? No, hindi totoo yan. Hindi pwedeng mamatay ang Tito Mar mo. Hindi! Ang akala ko, hindi mangyayari sa iyo. Ang sinapit ng dalawang lalaking una kong minahal, Marcelo. Mali pala ako. Dahil nawala ka pa rin sa akin. Clarissa? Mar, buhay ka? Oo, mahal. Hindi ako napasakay sa aeroplanong bumagsak. May naging problema sa papeles ng kasosyo ko, kaya tinulungan ko siya. Oh, salamat. Oh, salamat po, Diyos ko. Hindi mo po kinuha ang asawa ko. Iniligtas mo po siya. Ang Diyos ang tunay na may-ari ng ating buhay. Kaya marapat lamang na sa Kanya laging manalig upang Kanyang kandiliin sa Kanyang panahon.
Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Phil Cruz, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ikaw ang sarado utak, Rading. Ano bang ayaw mo sa reclamation? Samantalang pabor sa lahat yun. Dahil magbubukas yun ng mga oportunidad sa trabaho. Na ang kapalit, ang malawakang demolisyon dito sa Pangisdaan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May malaking kahulugan nga ba ang buhay? At namumuhay nga ba tayo alinsulod sa tunay na kahulugan nito? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Rading sa ating dunang sa kanyang panahon. Rading! Rading! Ay! Ikaw pala, Efren. Dahil sa gawin rito at nag-aayos ako ng mga lambat ko. Rading, nabalitaan mo na ba yung gagawin ditong reklamasyon sa Pangisdaan? Eto, nakasaad dito sa pinamimigay ng mga papel ni Berto. Eto, Pumapil na naman pala yung Berto na yan sa reclamation. Walang kamala-malasakit sa mga kapwa niya mangingisda. Kapag nakita ko yung taong yan, bibigwasan ko talaga yan. ang problema nga, ayon dito sa nakasaad pa rin sa papel, binibigyan lang tayo ng isang buwang taning para umalis sa lugar na ito. Pagkaraan daw ng taning na yon, sa ayaw at sa gusto natin, gigibain na nilang palaisdaan natin. Bakit ba yung hanap buhay natin mahihirap ang pinagdidiskitahan nilang sirain? Pinipilit nilang tabunan ng dagat dahil lang sa land reclamation projects nila. Wala na ba sila maisip na proyekto? At pati dagat na nananahimik, pepermisyuin nila? Kapag natuloy ang reklamasyon, Dolor, saan naman kaya nila tayo itatapon? Sa halip na nakakapangisda yung asawa natin pagtitinda rin tayo ng maayos dito sa palengke, paano yan? Kaya nga nalulungkot ako habang papalapit ang taning na ibinigay nila sa atin. Isipin mo ang tagal-tagal na natin magkakapitbahay sa lugar na ito. Pagkatapos magkakahiwa-hiwalay tayo. Dahil lamang sa reclamation? Kung minsan nga nakapaghihinanakit din yung sinasabi nilang pag-unlad At tayo mahihirap yung naapekto na kung ano-anong proyekto. Kung alam lamang nila na libo-libong mangingisda, kasama na ang mga pamilya ng mga ito, ang aalisan nila ng kabuhayan dahil sa pagpapatuloy ng kanilang mga proyektong pangrelokasyon. Ay, mukhang galing mo umilang, ha? Rading! Tika, ano ba? Tado ka. Bakit ba galit na galit ka sa akin? Wala naman ako ginagawang masama sa iyo. Yung kawalan mo ng malasakit sa aming mga kasama mo sa Pangisdaan, yun ang ikinabibwisit ko. Kaya babasagin ko yung pagmumukha ko. Teka! Maliksi ka, ha? Parte lang naman ako ng pamamigay ng proyekto para sa relokasyon. Karapatan ko yun dahil gusto kong kumita ng pera. At sabihin mo makasarili ka.
Sa halip na paglubagin mo ang mga loob namin, gumagawa ka pa ng paraan para umalis kami agad dito. Ikaw ang saradong utak, Rading. Ano bang ayaw mo sa reclamation? Samantalang pabor sa lahat yun. Dahil magbubukas yun ng mga oportunidad sa trabaho. Na ang kapalit, ang malawakang demolisyon dito sa pangistaan. Ganon? Ha? Ganon ba, Berto? Kapag tinabunan ng ilang bahagi ng dagat, makagagawa ng mga artipisyal na isla na magpapalawak sa mga teritoryo ng mga syudad. Lilikha yun ng mga oportunidad para sa komersyal na pag-unlad at makapagbibigay ng mga trabaho. Bakit ba hirap na hirap kang intindihin yun, Rading? Hayop ka, ilang. Dahil para sa kapakanan ng nakararami iniisip ko. Hindi katulad mo, na puro perang pinairal sa buhay. Hayop ka! Tardo ka, ha? Rading, kapag hindi ka pa tumigil, papatulan na kita. O, hindi mabuti! Sige, suntukan tayo! Hayop ka! Sa kanya na ang gamit nyo. Sige na. Sumakay na kayo! Sumakay na kayo ng mga MK dito sa truck! Baka po kasi bigla itong umalis, may iwan po kayo! Tara na. Mahirap nang maiwan tayo ng truck. Maiwalay tayo sa mga pamilya natin. Lalo na, hindi naman natin alam kung saan tayo dadalhin. Nararamdaman mo ba nararamdaman ko, Efren? Para tayong mga basurang hahakutin. Pagkatapos, basta na lang itatambak kung saan. Wala naman tayong magagawa kundi tanggapin ang ipinangako nilang rehabilitasyon at pabahay. Kahit pa paano, may babagsakan pa rin tayo. Hanggang sa huli, hindi pa rin nila pinakikinggan ang mga boses natin. Ang mga hinaing natin na pilit lamang tayong namumuhay sa gitna ng matinding kahirapan. Tay! Oh. Alis na po ang truck! Maandar na truck. Rading, tara na. Sumakay na tayo. Ay, nako. Nakapanlulo mo naman talaga yung pagkakabagsak natin dito sa lugar na ito, Dolor. Para tayong nasa desyerto. Dinala ba tayo dito? Para dito na rin mamatay? Alam mo, Belen, ang isang pinagpapasalamat ko sa pagkakadala sa atin sa lugar na ito, magkadikit lang yung mga unit na ibinigay sa atin. Ibig sabihin, magkakatulungan pa rin tayo. Gayon nung nasa pangisdahan tayo. At isa pa, yun na hintong pag-aaral ni Amor dahil lang sa wala sa panahong pagkaka-relocate sa atin. Pati edukasyon ng anak ko naapektuhan. Ang mabuti pa, tara, maglakad-lakad tayo sa paligid para malaman natin kung paano tayo mabubuhay sa lugar na ito. Aba, imposible namang walang mga eskwelahan at ospital na malapit dito. At saka ang isa pa natin dapat hanapin, yung palengke. Dahil doon tayo makakakita ng... Kaninang madaling araw ko pa naririnig yung ingay sa may likod bahay. Parang may nagbubungkal ng lupa. Tiyak, hindi naman si Belin dahil maaga ko sila nakitang umalis ni Dolor para maganap daw ng pagkakakitaan sa palengke. Pero imposible din si Amor. Mabuti pa. Tingnan ko na lang kung sino may gawa ng ingay na naririnig ko. Itay? Amor? Ikaw ang... Tay, nakita ko po kasi itong mga supot ng mga bininang sili, okra at saluyot sa isang bakanting unit. Dito rin po sa hilera ng unit natin. Siguro, hindi interesado yung dating nakatira doon. Kaya basta itinapo na lang itong mga binhi. Mahirap ang magbungkal ng lupa. Mabuti pa ako nang gagawa nun para sa mga hilerang pagtataniman mo. Salamat po, Tay. Basta susundin ko lang po yung mga paraan ng pagtatanim na nakasulat dito sa likod ng mga supot. Sige anak, baka bago magtangali, naigawa na kita ng mga hilerang pagtataniman mo ng mga binhing niya. Ay, salamat po.
Pwede pong dagdagan nyo ng 2 pang hilera para pagtataniman ko naman po ng talbos ng kamote at kangkong. Mabilis po kasing tumubo ang mga yun eh. Sige. Walang problema. Tsaka nga po pala, magre-request po kung igawa nyo na ako ng isang maliit na kulungan muna. Anuhin mo naman ang kulungan. Ano ilalagay mo dun? Magpapabili po ako kay inay ng mga leghorn chicken sa palengke. Madali po kasing mangitlog ang mga yun eh. Kaya pararamihin ko po para mangitlog din ng marami. Kaya pagawa na rin po ako ng kulungan, no? Para sa mga leghorn na alagaan ko, ha, Tay? Laguna ng mga bunga ng mga tanim ni Amor, no, Bili? Oo. Abay, sobra-sobra pa sa idinideliver natin sa mga suki nating may pwesto sa palengke. Malamig kasi yung mga kamay niya sa pagpapatubo ng halaman, Dolor. Kaya yung ultimong mga gulay na mahirap patubuin, aba, ay napabunga niya. Oo nga. Ba, isipin mo, ha? Nagsimula lang sa mga binhing na pulot niya. Pero ngayon, sari-sari na yung mga pananim niya. Nakatulong din ng malaki ang kaalamang natutuhan niya sa gardening nung junior high school. Kaya nga sa pagtuntong niya ng senior high, organic agriculture raw ang kukunin niyang program. Dahil gusto niyang maging agriculturist balang araw. Ano, Rading? Napuno mo na bang lahat ng itlog ang mga tray na i-deliver natin sa mga suki nating tindahan? Oo. Kumpleto na lahat ang mga tray, friend. Kaya sakay mo na ang mga tray dyan sa tricycle mo. Ay, siya nga pala. May natuklasan akong isang mini grocery sa dulo nitong settlement area. Inalo ko ng itlog ang may-ari. Abay, umorder ka agad ng 30 tray. Sakto. Napakaraming mga itlog ngayon ng mga leghorn ni Amor. Madadagdagan ng kita natin, friend. Oo nga. Siguro naman ngayon, sa maayos na buhay na nararanasan natin dito sa resettlement area, wala nang sama ng loob mo sa nangyaring reklamasyon? Ay, nagpapasalamat ako sa Diyos. Friend, hindi niya tayo pinabayaan. Sa pamamagitan ni Amor, ipinakita niya sa ating may maganda ring anyo ang buhay rito. Ang mga kakayahan ng anak ko ang naging daan para maging produktibo ang pamumuhay natin dito. Kaya alam mo, kahit sa pinakamabibigat ng mga sandali sa ating mga buhay, huwag tayong bibitiw, Rading. Buhay ang ating Diyos at lagi tayong pinagpapala ng kanyang mga kamay. Tama ka, friend. At nararapat lang natugon sa mga biyaya ng nasa itaas ang mga paraan ng ating pamumuhay. Dahil sa kanya pa rin nagmumula ang kabutihan. Dumarating ang mga pagpapala sa mga taong nagsisikap at hindi lumilihis sa pananampalataya. Dahil mula sa pinakamagagandang pagpapala, ang mga ito ang pinagmumula ng lakas para sa mga araw ng kapaguran at mga oras ng kapighatian. Sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlan. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
Kanina, nasa Tanay tayo. Ngayon, narito na tayo sa Quezon City. Ang bilis! Paano? Ang tulin mo rin magpatakbo. Kailangan nating magmadali kasi umuulan na. Ay! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Masama sa tao ang hindi matuto. Kahit mali na ipinipilit pa rin ang gusto. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Karil sa ating dunang sa kanyang panahon. Ayoko pong mag-aral muna sa college, Nay. Tay. Pero bakit nga? Bigyan mo kami ng isang magandang dahilan. Kasi ayoko po ng online classes. May hirapan ako matuto dun eh. Siyempre, iba talaga yung face-to-face class. Hindi nga maaari yun ngayon. Dahil sa pandemic. Kaya nga, pumayag na kayo huminto na muna ako. Kesa naman gumastos kayo tapos babagsak lang ako. O di sayang lang ang pera nyo. Kung talagang gusto mong matuto, makakaya mo yun. Hindi ko nga po kaya yung ganun. Ayoko na maghapon nakababad sa computer. Ang sakit kaya sa ulo nun. Ikaw talaga, Karilo. Yung iba, gustong-gustong mag-aral, hindi magawa. Kasi walang pera magagamit. Ikaw naman kahit paano. Kaya ka naman namin pag-aralin. Kaso ayaw mo. Sige na, Nay. Tay, pansamantala lang naman eh. Pumayag na kayong huminto ako. O di pag wala na pandemic, di mag-aaral na uli ako. Di ka ba nanghihinayang sa panahon? Bata pa naman ako eh. Matalino din naman ako. Kaya kahit huminto ako pansamantala, makakaya ko pa rin makatapos sa college. Ang galing mo talaga, Karil. Biro mo, napapayag mo si Aling Liet at Mang Nestor na huminto ka sa pag-aaral. Galing! Hindi naman pwedeng hindi sila pumayag, Jeremy. Dahil ipipilit ko talaga ang gusto ko. Kayong dalawa, natutuwa pa kayo na pareho kayong hindi mag-aaral? Siyempre naman, Susi. Siyempre, wala nang istorbo sa mga lakad, no? Tama si Karil, Susi. Ikaw lang eh. Sobra mong siniseryosong pag-aaral. Ayan tuloy, hindi ka masaya. Ay, nako, diyan ka nagkakamali, Jeremy. Masaya ako, no? Kasi tapos ko na yung short course na kinuha ko. At saka kahit online lang yon, makapagtatrabaho na ako, kikita na ako ng pera, at makakatulong kina inay at itay. Jeremy, mabait na anak si Susi. Hindi yan tulad natin na pasaway. Alam mo, pagtanda mo, magsisisi ka. Dahil hindi ka nag-enjoy nung bata ka. Ay, naku, halika na, Jeremy. Mamasyal na tayo. Angkas mo na ako sa bago mong motor. O, Nestor, halika na. Magkapunan na tayo. Bakit tayo lang? Nasaan si Karil? Di na masyal. Kasama si Jeremy. Ang batang yon. Wala nang ginawa kundi ang gumala. Ayoko namang pagbuhatan lagi ng kamay. Dahil baka mamaya mag-rebelde naman. Ang kaso nga, lagi na lang sila magkasama nung Jeremy na yon. Baka mauwi sila niyan sa maagang pagkaasawa. Isa pang ayaw ko, yung madalas niyang pag-angka sa motor. Ang tulin pa namang magpatakbo ng batang yon. Ay, sabihin mo kay Karil, ha? Huwag siyang laging nakaangka sa motor ni Jeremy. May mahirap na. Baka kung anong mangyari sa kanila. Ang dali pa namang madisgrasya ng motor. Karil, sandali nga.
Ano po yan, Nay? Taatok na bawa. Mag-usap muna tayo sandali. Ano po ba yun? Huwag kang mainis. Paalalahanan lamang kita. Lagi ka na lang gabi kung umuwi. Lagi kayo nasa kali ni Jeremy. Nihatid ka niya rito sa motor niya. Ayaw niyo nun? Hindi niya ako hinahayaang mag-isa? Anak, ang gusto sana namin ng tatay mo, ingatan mo yan sarili mo para huwag ka madapa. Paano naman po ako madadapa? Hindi naman ako baby. Yan ang sinasabi ko. Nay, Para huwag ka mahulog sa maagang pag-aasawa. Tapos magsisisi sa uli. Makinig ka naman sana, anak. Kabutihan mo hangad namin. Kaya kami nagmamalasakit. Isa pa, huwag kang lagi nakaangka sa motor ni Jeremy. ano naman ang masama doon, Nay? Buti nga hindi na ako nahihirapang maglakad. Pabira ka, kaskasero nga siya. Pag nadisgrasya siya, damay ka. Wow! Ang ganda ng cellphone mo, Susie, ah. Mukhang bago. Hindi swap? Bunga ito ng pag-iipon ko. Kaya ako nakabili ng bago. Ay, nagtatrabaho ka pa rin ba? Oo. Ang saya nga eh. Kahit na medyo mahirap. Kasi may mga bago ako nakikilala at may mga bago rin akong natututuhan. Dapat kumuha ka na rin ng motor. Ha? Para hindi ka na mag-commute. Alam mo, may alam si Jeremy na pwede mong kuhanan. Mura lang. Ay, naku, ayoko. Takot ako sa motor. Ang sarap nga eh. Makakarating ka sa pupuntahan mo na hindi ka mata-traffic. Kahit na ayoko pa rin. Okay na ako mag-commute. Anyway, malapit lang naman yung pinagtatrabahuan ko dito. Ikaw ang bahala. Uy, may nag-text sa'yo. Ay, oo nga, si Jeremy. Susunduin niya ako maya-maya. May lakad nga pala kami. Jeremy, mukhang aalis ka na naman. Oh, yes pa. Tulad ng dati. Mamamasyal uli kami ni Caril. Hindi ka ba nagsasawa sa ginagawa mo? Wala ka bang planong mag-aral uli? Ako, heto na naman po kami. Pa, saka na lang yun. Kapag face-to-face classes na uli. Bata pa naman ako eh. O, hindi subukan mo magtrabaho. Trabaho? Para maranasan mong kumita ng pera sa sarili mo sikap. Bakit pa? Nariyan naman kayo ni Mama. Alam ko naman, hindi niyo ako matitiis dahil nag-iisa niyo lang akong anak. Di ba, pa? Ay, nako, Jeremy. Gusto ko lang ihanda ka para sa bukas. Para kung makalimot kayo ng nobya mo at magbuo ngayon, paano na ang magiging pamilya mo kung ganyan ka? Eh, di kayo uli. Ayaw niyo nun. Mabibigyan ko na kayo ng apo. Lalaki ng pamilya natin. Ang sarap talaga ng may motor. Madali kang makakarating sa lahat ng gusto mong puntahan. Di ba, Karil? Oo, sinabi mo pa. Kanina, nasa Tanay tayo. Ngayon, narito na tayo sa Quezon City. Ang bilis. Paano? Ang tulin mo rin magpatakbo. Kailangan natin magmadali kasi umuulan na. Miguel, narito na kami. Umalis agad kami na matanggap ang tawag mo. Ano na nangyari sa anak namin? Na-aksidente sila habang sakay ng motor, Leti. Nestor. Diyos ko, ito na nga ba kinatatakutan ko eh? Siguro dahil dulas ang daan kaya sila sumemplang. Kumusta na sila? Pareho silang sugatan pero mas marami ang sugat ni Jeremy ko. Nakausap mo na ba ang doktor na tumitingin sa kanila? Oo. At ang sabi,
lalagyan daw ng bakal ang binti ni Karil. Oh, Diyos ko. Si Jeremy. Si Jeremy, kailangan putulin ng isa niyang binti. Oh, Karil? Kumusta ka na? Eto, sabi ni inay, lalagyan na raw ako ng bakal sa binti bukas. Kinamit na nila yung perang laan sa pag-aaral ko para mabayaran yung ilalagay na bakal sa akin. Sayang na pera. Naka-video call din kita, Karil. Kahit pa paano, nabawasan ng lungkot ko. Ako man, Jeremy. Masaya ako dahil nakausap na kita. Ano, kumusta ka na? Eto, putol ng isang binte. Ako naman, nilagyan ng bakal ang binti ko para daw may ayos ang buto. May kapansanan na ako ngayong, Karil. At kasalanan ko ito. Huwag ka nang umiyak. Ituwid na lang natin ang mga nagawa nating pagkakamali. Yun talagang gagawin ko. Humingi na nga ako ng tawad kina Papa at Mama. Sabi ko magpapago na ako. At kapag naibili na nila ako ng artificial leg, mag-aaral na akong mabuti. Oh, dumating na po pala kayo, Nay. Tay. Oo, anak. Nakapamili na kami ng mga kailangan dito sa bahay. Pati na rin sa chef natin. Bakit pawisan ka? At mukhang pagod. Naglinis po ako dito sa bahay, Tay. Ay, kaya pala nag-iba ayos. Teka, hindi ka ba nahirapan dahil dyan sa binti mo? Hindi naman po, Tay. Magaling na naman po ako eh. Handa na po akong mag-aral uli. Karil! Sorry, Nay. Tay, binigo ko kayo sa pangarap niyong mapagtapos ako ng pag-aaral. Anak, This time, hindi na po ako maglalakwatsa. Oh, anak ko. Hindi ko na po sasayangin ng pera at pagod po ninyo. Oh, Karil. anak. Pahalagahan ko na po ang mga biyaya ng Diyos sa akin. Kaligayahan ng mga magulang ang magkaroon ng mabuting kapalaran ang kanilang mga anak. Kaya naman sila ay inaakay sa tamang daan. Kaya nawa, sila ay pakinggan sa kanyang panahon. Mga nagsigalap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Nico? Carlito, Magkakilala kayo? Oo, Jaylin. Dahil ang lalaking ito na pakakasalan mo, ang siyang nagwasak ng aking puso. Handog ng
DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi madali ang pag-abot sa tagumpay. May mga taong nadadapa at hindi na nakababangon upang abutin pa ito. Ngunit mayroon din namang nagagawa pang tumayo. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Osmundo sa ating tunang sa kanyang panahon. Ang ganda ng plaki mo, Osmundo. Oo nga, Laura. Alam mo, hindi ko akalaing darating pa ang panahon na makatatanggap ako ng mga ganitong parangal. Ay bakit naman hindi? Matalino at mahusay na pulis ka naman. Dahil sa mga kahirapan at kabigo ang naranasan ko. Naging matatag ka sa pagharap sa lahat ng iyon. Naging matyaga. Oh, Kaya naman hindi ka pinabayaan ng Diyos. Kaya nga ba yung mga anak natin? Ikaw ang idolo. at kayo naman ang aking inspirasyon. Mommy, Daddy, naihain na po namin ni Nico ang mga dala niyang pagkain. Kumain na po tayo, Tito Osmundo, Tita Laura. Mas masarap po ang mga pagkain yon kapag mainit pa. O, siya, sige. Tayo na. Ay, Osmundo, tingnan mo. Mga paborito natin ang nakahain. May sugpo, alimango. Uy, masarap na gulay. At may masarap na sabaw at dessert pa na kasamang mga yan. Oo nga. Ay, parang kakaiba yata ang dinner natin ngayon, ah. Tama ka, Laura. Ano ba meron, Nico? Jailin? May sasabihin po kasi kami sa inyo, Mommy, Daddy. Ano ba yon? Gusto na po sana namin ni Jaylin na pakasal. Ah, kaya naman pala naglalagay kayo eh. Si Mommy naman. Kung sa bagay, 4 years na rin kayong steady. At 1 year din ang naging panliligaw mo sa anak namin, Nico. Palagay ko naman sapat na yon para pumayag kami. Tama si Osmundo. Nasa tamang edad na rin kayo. At mayroon ng stable job. Maraming salamat po, Tita Laura. Thank you, Mommy, Daddy. May gusto lang akong sabihin sa iyo, Nico. Ano po yun? Maging tapat ka sana lagi sa aming anak. Huwag mong sasaktan ang kanyang damdamin. At gawin niyong sentro ng inyong pagsasama ang ating Panginoong Diyos. Ay, salamat naman, girl. Ako ang napili mong mag-aayos sa inyo ng mga abay mo sa araw ng kasal mo. Siyempre naman, Lita. Ikaw yata ang pinakamagaling na parlorista dito sa lugar natin. At ako nagsabi sa kanya noon, Lita. Ay, thank you naman. Uy, gandahan mo rin yung pag-aayos sa akin, ha? Malay mo, doon ko makilala yung Mr. Right ko. Sure, Cecil. But wait. Kailangan mo naman na ipakikilala sa akin ang boyfriend mo, Jailin. Baka gusto niya, ako na rin ang mag-makeup sa kanya. Bukas, Lita, pupunta kami dito. Dadalhin namin ang invitation mo. Nakakapagod. Mabuti na lang, katapos din ako sa mga customer ko. Maasikaso ko na sina Jillian pagdating nila. Pero dapat kanina pa sila narito, ah. Bakit kaya wala pa? Hi, Lita. Nandito na kami. Bruha! Late ka na naman, ah. Pasensya ka na. May tinapos pa kasi trabaho itong si Nico eh. Ang Han, si Lita, ang mag-aayos sa akin sa wedding natin. Nico? Carlito? Magkakilala kayo? Oo, Jaylin. Dahil ang lalaking ito na pakakasalan mo, ang siyang nagwasak ng aking puso.
Ano? Oh, niloko niya ako. Kinuwatan. Pagkatapos iniwan. Hindi totoo yan. Opo. Jaylin, makinig ka. Magpapaliwanag ako. Huwag mo nang ituloy ang pagpapakasal mo, Jailin, sa walang yan. Laura, ilang araw ko nang hindi nakikitang napaparito si Nico. May problema ba sila ng anak natin? Wala naman sinasabi sa akin si Jaylene, pero palagay ko meron nga eh. Ilang araw nang matamlay ang ating anak. Kung may problema sila, dapat ayusin na nila agad. Baka makaapekto yun sa kanilang pagpapakasal. Tanungin kaya natin si Jaylene para malaman natin ang problema nila. Sa ganun, mapayuhan natin. Oh, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo, anak? Masarap naman yung pagkaluto ko nitong ulam natin. Oo nga, anak. Pasensya na po, Mami. Daddy, wala po akong ganong kumain. May problema ka ba? Kayo ni Nico? Daddy, Ilang araw na naming napapansin na hindi siya pumaparito. Eh dapat, nag-aasikaso na kayo ng mga bagay tungkol sa inyong kasal, di ba? opo, Mami. Gusto kong ipaalala sa iyo na kaming mga magulang mo ay narito para tulungan ka. Magsabi ka lang, anak. Kapag nagpakasal ka sa kanya, Sobra naman siya. Ang dami na nga niyang masasakit na sinabi sa amin. Nagkakalat pa siya na kung ano-ano sa mga tao. ano ba talaga plano mo? Pakakasal ka rin ba kay Nico? Hindi ko alam, Cecil. Naguguluhan ako. Nako, alam mo kung ako sa'yo, iiwan ko na siya. Ayoko nga makasal sa isang user, tapos pumapatol pa sa bakla. Cecil, Oh, ayan. May tumatawag sa'yo. Kanina may nag-text, pero hindi mo naman pinansin. O ngayon naman tawag. Malamang si Nico yan. hayaan mo siya. I-off ko na lang ang phone ko. Tsaka ko na lang siya kakausapin kapag handa na ako. Oh, Nico, wala rito si Jaylene. Tito, kayo po talagang sadya ko. Gusto ko po sana kayong makausap. Tungkol ba sa problema niyo ng anak ko? Alam niyo na po. Hindi ko alam kung anong problema niyo. Dahil ayaw naman magsalita ni Jaylene ngayon. Maaari mo ba sabihin sa akin kung ano yon? Baka makatulong ako. Mapayuhan ko kayo ng tama. Tito, natuklasan po ni Jaylene ang isang pangit na bahagi ng buhay ko. Ha? May nakarelasyon po akong bakla nung araw. And Pero hindi ko po yung ginusto. Kinuha po ako ni Carlito sa aming probinsya upang maging boy niya. si Carlito? Yung Yung baklang may parlor dito sa lugar namin. Opo. Nang madala po niya ako dito sa Maynila at naging boy niya, gumawa rin po siya ng paraan para magkaroon kami ng relasyon. Oh, Ito ayaw ko po nun, pero wala po akong nagawa. Dahil bago pa lang ako dito sa Maynila at walang kamag-anak na maaaring tumulong sa akin. Kaya ang ginawa ko para makatakas sa pangit naming relasyon, nag-aral po ako ng isang maikling kurso. Nang matapos ko po yun, nagtrabaho po ako sa ibang bansa at iniwan ko na po si Carlito. paano nalaman ni Jaylene ang tungkol sa iyong nakaraan? Ipinakilala po niya ako kay Carlito.
Tito, mahal ko pong inyong anak. Kung hindi ko man naipagtapat sa kanyang pangit na bahaging yun ng buhay ko, yun ay dahil ibinaon ko na po sa limot ang pangyayaring yun. Oh, Osmundo. Mukhang malalim ang iniisip mo. Naaawa ako kay Nico. Oo nga eh. Kung tutuusin, siya ang biktima sa lahat ang nangyari. Pero siya pa ang pilit na sinisira ni Carlito. Gusto ko sanang tulungan natin si Nico. Dahil naniniwala ako na pareho lamang kami. Yun din sana ang gusto kong gawin natin. Kausapin natin si Lily. Ano pong pag-uusapan natin, Mami, Daddy? Tungkol sa inyo ni Nico, anak. Nagpunta siya rito. Ipinagtapat sa amin ang inyong problema. Ginawa niya yun? Hindi na siya nahiya? Anak, naniniwala kami na wala siyang kasalanan. Kaya dapat mo siyang bigyan ng pagkakataon. Daddy! Anak, may mga pagkakataon na nagagawa ng tao ang isang pagkakamali kahit hindi niya gusto. Totoo ang sinabi ng daddy mo, anak. Dahil nangyari sa kanya yun. Anong ibig ninyong sabihin? Galing din ako sa probinsya noon. Kinuha para maging boy ng isang mapang-abusong bakla. At tulad ni Nico, nagkaroon din kami ng relasyon ng taong yon nang labag sa aking kalooban. Po? Pero dahil labag sa loob ko ang lahat, nag-isip ako ng paraan para makawala sa relasyong yon. Nag-ipon ako ng pera at kaalaman. Saka ko siya iniwan. Hindi. Daddy. Na maging nobya ako ng daddy mo. Hindi ko siya pinatulan. Tinanggap ko ang mapait niyang nakaraan. Kaya naman heto kami ngayon. Maligaya. Anak, kausapin mo si Nico. Huwag mong hayaang masira ang relasyon nyo dahil sa isang nakaraang hindi na maibabalik pa. Hindi lahat ng pagkakamali ay sinadyang gawin. Kaya marapat lamang na ito'y ating unawain upang ang kaligayahan ay huwag mawala sa atin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.